Dito na tayo sa parto mga boss na ang problema nga ni customer, clutch sliding na itong sasakyan niya. Sa pagtanggal naman ng pilot bearing dito nga sa flywheel niya, gumamit ka lang dyan ng bolt and nut na number 12. Ipasok nyo yung dulo ng bolt kasama yung nut dito sa loob ng pilot bearing tsaka nyo higpitan. Pag hinigpitan nyo yung bolt, gumamit ka ng flat screw na yun ang pipigil para itong nut naman hindi siya umikot habang hinihigpitan nyo itong bolt. Na habang hinihigpitan mo naman itong bolt, itong nut niya umaangat siya para itulak niya palabas itong pilot bearing mo. Ganun lang ang style mga boss. Para kung hindi naman kailangan iparepis itong flywheel mo, hindi ka na mahirapang magtanggal niyan. Tignan mo, natanggal ko na itong pilot bearing. O di ba ganun lang naman talaga, simpleng-simple, kumbaga basic na basic. Natanggal ko na itong pilot bearing niya na hindi na kailangan magtanggal pa ng flywheel. Tapos, gamit ka na ngayon ng sandpaper. Siyempre, medyo may mga kumapit na kalawang dito sa flywheel mo. Pangalawa, dahil nga sa pino itong liha na ginagamit mo, medyo kikinis yan, siyempre naman mga boss, di ba? Para kahit papano, pag inilagay mo yung lining mo, maganda yung pagkakalapat niya. Higit sa lahat, yung mga mancha-mancha dito sa flywheel mo, matatanggal. Tandaan nyo mga boss, kung kayo mismo ang magdi-DIY ng sasakyan nyo, sasamahan nyo talaga ng pagtsatsaga para maging maganda yung resulta ng pagkakagawa nyo ng sasakyan. After mo magamitan niya ng sandpaper, gamit ka ng steel brush. Kita mo, ang dami pang ribaba ng clutch lining or yung pinagpudpudan niya dito sa loob ng flywheel. Kaya, ayan mga boss, dapat matanggal nyo. Actually mga boss, talagang may nag-request sa akin ng viewers ko na dapat daw ipakita ko pa rin kung paano ko nililinis itong flywheel kung hindi ko siya kinakalas at kung paano ko siya nililiha. Siyempre, dahil nga sa kagustuhan ko matuto siya, ayan, ginagawa ko ngayon at pinapakita ko sa video. At ito na yung bagong pilot bearing na sa paglagay niyan, paluin nyo lang itong gilid niya. Hanggang sa pumasok yan dito nga sa loob ng flywheel niya. At dapat naman pag pumasok na itong pilot bearing dito sa flywheel niya, dapat maganda yung pagkakalapat niyan. At kung sa palagay mo okay na yung pagkakalapat niya, gamit ka ng basahan, punasan mo na itong flywheel. Siyempre naman dapat malinis yan pag nilagay mo yung clutch lining. Ito na ngayon yung bagong clutch lining mga boss. Ipakita ko muna sa inyo. Ayan siya. At ito naman mga boss yung bago na pressure plate. Ipakita ko na rin yan sa inyo. O, di ba? Dito na ngayon tayo sa bagong pressure plate kung paano nyo ilalagay dyan yung clutch lining. Ipakita ko muna itong clutch lining na bago. Sa paglagay kasi niyan, may baligtaran kasi yan mga boss. Nakita nyo, di ba, may umbok dito sa kabilang side ng clutch lining. Ayan. Tapos dito sa kabilang side ng clutch lining, kung mapapansin nyo, ayan, kakapain ko yan mga boss. O, di ba? Lapat siya. Lapat na lapat. Ngayon, pag ipinatong mo na itong clutch lining mo dito sa pressure plate, kung makikita nyo, itong nakaumbok, hawak ko, di ba? Baligtarin yan, dapat yung nakaumbok nasa loob yan ng pressure plate. Ganyan dapat siya mga boss, yung umbok nasa loob. Na pag ibinaligtad mo na itong pressure plate at inilagay mo na yan dito sa flywheel mo, ganyan ang itsura niya. O, iharap ko muna ulit itong clutch lining pati itong pressure plate mga boss para makita nyo. Mapapansin nyo mga boss, yung bilog ng pressure plate, meron siyang clearance di ba sa gilid? Hindi talaga lapat na lapat yung bilog nitong clutch lining dito sa pressure plate. Meron siyang kaunting clearance Kaya nga kung mapapansin nyo, itong pressure plate, sa gilid niya, meron siyang tatlong butas. Yan yung tinuro ko. Diyan mo ngayon ipapasok itong daliri mo para may itulak mo itong clutch lining. Yan mga boss, tignan nyo kung paano kayo tutulak itong clutch lining para masentro siya. Ganyan lang. Bakit tatlo yung butas ng pressure plate? Para mas madali mo ngang maisentro itong clutch lining. Kasi nga dapat yung butas nitong clutch lining mo, tumapat yan dito sa butas ng pilot bearing. Pag hindi kasi nakasentro yung butas ng clutch lining mo dito sa pilot bearing, hindi mo maisasalpak yung transmission. Kaya napaka-importante, dapat perfect yung pagkakasentro mo ng clutch lining dito sa pilot bearing niya. Sa paglagay naman itong pressure plate kasama nga itong lining niya dito sa flywheel, huwag kayong mag-alala kasi meron namang guide dito sa flywheel. Bali may butas dito sa pressure plate para ipasok mo nga yung guide na nakalagay dito sa flywheel mo. Malalaman mo naman na tama nga yung pinasukan mo na guide dahil nga sa yung pagkakabitan mo ng mga bolt dito sa pressure plate mo, kumpleto. Pero pag nagkulang yan, ibig sabihin mali ka ng salpak nitong pressure plate. Kasi nga may natakpan ka na paglalagyan mo ng bolt. At pag nangyari naman yun, madali lang. Tanggalin mo lang ulit itong pressure plate mo tapos itapat mo ulit siya sa tamang guide. At pag nakita mo yung pagkakabitan mo ng 6 na bolt, kumpleto na. Okay na yun mga boss, pwede mo na ngayon ilagay itong 6 na bolt mo isa-isa, ipakapit mo na yan sa thread niya. Kung makikita nyo nga itong clutch lining niya, wala siya sa sentro. Pag ganyan mga boss, isentro nyo lang itong clutch lining nyo dito nga sa butas ng pilot bearing. Sa pagsentro na gagawin mo, gamitin mo itong butas sa gitna ng pressure plate pati dito sa gilid niya.
Ayan mga boss, kung mapapansin nyo yung ginagawa ko, tutulak ko itong clutch lining niya para mailagay ko siya dito sa sentro at kinakapa ko yung distance ng gilid ng pressure plate. Kasi nga yung bilog ng clutch lining at yung bilog nitong disc ng pressure plate, magkaiba sila. Medyo malaki ng kaunti itong bilog ng pressure plate kaysa dito sa bilog ng clutch lining. Kaya kahit malaki yung bilog nitong pressure plate, dapat maigit na ako sa kanya itong clutch lining. Pero madali lang naman yun mga boss. Bali yung gilid nitong pressure plate nyo, yung gap niya, equal dapat pag kinapa ng daliri mo dito sa tatlong butas sa gilid ng pressure plate. In short, na pag ipinatong mo itong clutch lining mo dito sa pressure plate, kahit pa mas malaki yung bilog nitong pressure plate mo, dapat nakagitna siya. Alam ko naman karamihan sa viewers ko matatalino. Sana nagigit nyo mga boss. Dahil nga sa nakasentro na itong clutch lining dito sa pressure plate, papunta nga dito sa flywheel, pwede nyo na ngayon higpitan yung mga bolt nyan, dahan-dahan. Siyempre naman sa paghigpit na gagawin yung mga boss, wag yung isang side lang. Dapat tapatan pag naghigpit kayo ng bolt dito sa pressure plate para yung clutch lining hindi siya magbabago ng posisyon. Kasi kung isang side lang agad yung hihigpitan nyo, may possible na yung clutch lining nyo umatras paangat kung puro sa baba kagad sabay-sabay ang hihigpitan nyo. At pag sa gilid naman, sa kabilang gilid naman aabante yung clutch lining. Kaya dapat pag naghigpit kayo ng mga bolt, talunan. Kumbaga, kabilang side, higpit, tapos dito naman sa baba ng kabilang side, lipat ka o kaya sa taas, ganun. Hindi yung isang side kagad na magkakatabi na tornilyo, dun mo hihigpitan. May possible nga na mawala sa sentro itong clutch lining mo kasi magbabago siya. Yun lang naman mga boss dahil nga sa na-experience ko yung ganung paghigpit, kaya ako nasasabi. Kapag hindi magkatapat yung butas ng clutch lining nyo, pati ng pilot bearing, hindi papasok yung main drive ng transmission. Pero kung meron naman kayong gamit na gagamiting panentro para dito sa pagkabit nga ng clutch lining, pressure plate dito sa flywheel nyo, o di mas okay. Kasi sa ngayon marami ng diskarte para hindi ka mahirapan sa pagkabit nga or pagsentro nitong clutch lining dito sa pilot bearing niya. Balik na ako sa trabaho mga boss, kwentuhan ko lang kayo para hindi kayo maiinip. At dahil sa mahigpit naman na itong mga bolt dito sa pressure plate mga boss, pwede naman ng sunod-sunod na yung pagkakahigpit mo niyan kahit na hindi na siya talon-talon. Sa umpisa mo lang naman gagawin na talon-talon yung paghigpit mo ng bolt dito sa pressure plate. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, mahigpit na ito, punta naman ako dito sa transmission niya. Napaka-importante kasi mga boss na bago mo isalpak itong transmission mo or i-connect mo dito sa makina, dapat itong transmission nilinis nyo maigi yan. Dapat wala siyang matirang ribaba ng clutch lining or kahit anumang dumi, dapat wala. Importante na malinis yan bago nyo nga isalpak itong transmission sa makina. Pinawasan ko muna ng dumi yan mga boss bago ko tanggalin itong release bearing niya. Sa ibabaw ng release bearing, meron kang tatanggalin na clip spring dyan. Hilahin mo lang. Ayan na mga boss, natanggal ko na. Tapos sa baba naman, ganun din. Hilahin mo rin yung clip spring dyan. Yan kasi yung nagko-connect dito sa release bearing at dito sa release fork. At ito na ngayon yung dalawang clip spring, natanggal ko na. Ayan siya mga boss. At ito naman yung release bearing, hinugot ko na yan sa main drive niya. At kung makikita nyo, maingay na itong release bearing ni customer. Kaya kailangan na rin niyang palitan. Sa pagtanggal naman itong release fork, itulak nyo lang yan paatras. O, di ba? Tanggal na siya. Napakadali lang naman kung kayo ang gagawa. At mabuti naman mga boss, walang damage itong release fork ni customer. Minsan kasi mga boss yung naglalak dito sa release fork, napuputol yan. At dahil nga sa okay naman ito mga boss, lilisan ko na lang itong release fork ni customer para matanggal yung kumapit na dumi dyan, pati yung kalawang niya. Kahit papano pag binalik natin, dapat malinis. At pag okay na, malinis na itong release fork, balikan ko ulit itong bell housing ni customer, yung loob. Nakita nyo diba? Grabe pa rin yung dumi niya. Importante kasi mga boss na pag nilagay mo yung release bearing, pati yung fork niya, dapat malinis yan. Pinas forward ko na mga boss. Punasan ko na itong loob ng bell housing ni customer. Pag okay na, pahiran ko na ng grasa itong main drive niya. Sa pagpahid ng grasa dito sa main drive mga boss, wag naman yung masyadong makapal, dapat yung tama lang. Kasi nga kakalat lang yung grasa dito sa loob ng bell housing mo. Dito naman tayo ngayon sa release fork niya at release bearing. Dahil bago na itong release bearing, pwede nyo nang i-connect yan dito sa release fork. Yan, ganyan mga boss ang style niyan oh. Tapos ito naman yung clip spring niya, nasa paglagay naman yan, unahin nyo munang itusok yan dito sa release fork. Yan oh. Pag naitusok nyo na siya, ibukan nyo ngayon itong clip spring nyo. Saka nyo ngayon ishoot dito sa butas ng release bearing. O, di ba? Pasok na siya. Dito ka naman ngayon sa kabilang side. Ganon din ang gagawin mo. Dito nga sa butas ng release fork,
Diyan mo unahin itusok itong clip spring. Yan. Pag na-shoot mo na siya, ibuka mo ngayon itong clip spring mo. Ipasok mo yan dito sa butas ng release bearing. Ayan o. Ayan. Ayan. Sige, isentro mo. Isentro mo. Yun, sumalpak din. O, pag sumalpak na, o bahala ka na. Pwede mo na ngayong galaw-galawin itong release bearing mo. Ayan o. Pero hindi siya bumibitaw, di ba? Ibig sabihin yan, okay na yung pagkakalagay mo ng clip spring. Kaya punasan mo na yan. Dahil nga sa importante rin na pag nilagay mo itong release bearing mo dito sa transmission or sa main drive, dapat malinis yan. Tapos kung mapapansin nyo, dito sa gitna ng release bearing nyo, meron siyang malalim or gatla, o diba, or kanal, diba? Diyan naman kayo ngayon maglalagay ng grasa. Kumbaga, iimbakan nyo yan. Pero dapat yung tama lang. Kasi pag sumobra ka, tatapon nga lang yan. Kakalat lang yan dito sa loob ng bell housing mo. Kaya dapat yung tama lang. Dahil sa okay na yung grasa na nilagay ko dito sa loob ng release bearing, yung tinuturo ng daliri ko mga boss, pag nilagay mo na itong release fork sa dati niyang position, ayan yung maglalak sa pivot ball. Para itong release fork mo, kahit naapakan mo yung clutch pedal, hindi siya matatanggal. O ipasok ko na ngayon dito sa rubber cover niya itong release fork, yung dulo niyan. Ayan mga boss, itutusok nyo lang naman yan. At pag lumusot na itong release fork dito sa cover niya, pwede mo na ngayon ilagay itong release bearing dito sa main drive. Ayan, pasok na itong release bearing dito sa main drive. Hilahin mo ngayon itong release fork mo. Na dapat yung maglalak dito sa pivot ball, yung tinuro ko kanina dito sa release fork bago ko yan ikabit, kakalawit mo nga yan dito sa pivot ball, tsaka mo itulak pa abante itong release fork para maglock na siya. O di ba okay na, kahit naapakan mo yung clutch pedal mo, hindi na matatanggal itong release fork. Kahit hilahin ko pa yan dito sa loob ng transmission, itong release fork, hindi na rin siya matatanggal kasi nga naglock na yan. At syempre naman, dahil sa okay na ito, yung sumobrang grasa mga boss, tanggalin nyo yan. Importante na walang nagkalat na grasa dyan. Para pag sinalpak nyo itong transmission, hindi ka nag-aalala na pwedeng kumalat yung grasa dito sa lining mo. Kumbaga, magkakaroon ka ngayon ng peace of mind na hindi ka nag-aalala na mali yung pagkakagawa mo. At kung nag-iisip ka pa rin, check upin mo ulit itong release fork mo. Kung okay na sa talaga siya, wala nang problema, pwede mo na ngayon isalpak itong transmission mo or i-connect dito sa makina. At dahil nga sa mahaba itong video mga boss, pasensya muna, abangan nyo sa last part. Nirequest kasi ito ng isang viewers na dapat ipakita ko daw yung detalye. Muli maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.